Jocelyn, tawag niya rito na punong-puno ng pait ang kanyang puso. Agad naman nasagot ni Jocelyn sa kanya. Kamusta na nga pala si Carter? Hindi ko na rin siya nadalaw. Tanong nito sa kanya. Okay naman siya at konting pagpapagaling na lang ang kailangan. Nakipag-usap nga pala ako sa kanya. Talaga? Mukhang hindi na ikwento ni Carter na yun ang naging pag-uusap nilang dalawa. Tumango siya. Ilang sandali pa ay si Jocelyn naman ang nagsalita. Well, gusto ko lang ikwento sa'yo na nag-usap na rin kami ng masinsinan. At medyo nagkaintindihan na kaming dalawa at higit sa lahat ay nag-aminan na kami sa isa't isa. Nang malaman niyang nakidnap ako ay talagang umuwi siya kaagad-agad para iligtas ako. Kapalit ng ilang milyon at handa din niyang saluhin ng bala para sa akin. Sabi niya rito nang may ngiti sa kanyang labi. Isa pa ay sigurado na ako ngayon na mahal niya nga talaga ako. Sobrang saya ng puso ko ngayon, George. Sa totoo lang, sabi niya na may ngiti sa kanyang labi. Habang nakatitig si George, sa pagkakangiti ni Jocelyn ay alam na niya kaagad na masayang masaya talaga to. Masaya ako para sa'yo. Nang mga oras na yon ay may kirot sa puso ni George pero naisip niya na walang ibang mahalaga para sa kanya kung hindi makita ang masaya rin ito dahil lang kapag masaya ito'y masaya na rin siya. Pero maiba tayo. Kamusta na nga palang mga sugat mo? Tanong ni Jocelyn kay George. Agad naman tong ngumiti sa kanya. Mukhang nakalimutan mo yatang profession ko. Hindi naman big deal sa akin ang mga sugat na natamo ko. Isa pa'y pagaling na nga ang mga to. Maganda kung ganon, masaya ako na makita ka medyo gumagaling na kahit papaano. Ay mapapanatag ng loob ko. At oo nga pala, bakit nga pala kayo naroon nung araw na yun? Tukoy ng binata nung araw na nakidnap siya. Ang taong kumidnap sa'yo ay matagal na naming minamanmanan. Dahil sangkot siya sa isang napakalaking kaso at idagdag pa na kinidnap ka pala niya. Nabalitaan na lang namin yun at nagtakda siya ng araw para sa pagtubos nga sa'yo ni Carter. At hindi namin nakalain na magiging ganun siya kaagresibo. Muntik ka patuloy masaktan kaya pasensya na. Ano ka ba, George? Wala kang kasalanan. Sa katunayan nga ay dapat akong sisihin dahil sa nangyari sa'yo. Mabuti na nga lang at okay ka na dahil kung hindi ay sisisihin ko talagang sarili ko kapag nagkataon. Dagdag pa niyang sabi rito. Nagkwentuhan silang dalawa hanggang sa nakatanggap ng tawag si Jocelyn mula kay Carter. O Carter, nasan ka na? Susunduin kita. Sabi kaagad nito sa kanya. Nakauwi na si George sa bahay nila kaya nandito ako sa bahay nila. Sagot niya rito. Hintayin mo ko, susunduin kita dyan. Pagkatapos magsalita ni Carter at ibabang tawag, bigla na lamang siyang nilingon si Kent. Bilisan mo, puntahan natin si Jocelyn kaagad. Utos niya rito. Sa katunayan, nakauwi na sila, ngunit kapapasok lamang niya sa bahay nang maalala niya na parang hindi tamang hayaan si Jocelyn na bisitahin ng isang lalaki na mukhang may gusto sa kanya. Nang maibaba ni Jocelyn ang kanyang cellphone ay kaagad siyang lumingon kay George. Since mukhang pagaling ka naman ay uuwi na ako. Kaya lang pala, ang mami mo baka nga nagpahanda talaga siya ng lunch para sa akin. Sabi niya rito na medyo worried dahil paano nga ako naghanda talaga to ng pagkain para sa kanya. Eh di nakakahiya namang tumanggi. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa mami mo. Mabilis naman ang sagot nito sa kanya. Sige, salamat George. Sabi niya rito at pagkatapos ay sabay na silang bumabang dalawa. Nang makita silang pababa ng mommy ni George ay dali-dali itong tumayo at pagkatapos ay sinalubong sila. Halika iha, tara na sa kusina at nakapaghanda na ako ng... Bago pa man ito matapos ang sinasabi nito mabilis na nagsalita si George. Mommy, may gagawin pa si Jocelyn kaya hindi siya makakasabay sa inyong kumain. Ako na lang ang sasabay sa inyong kumain, sabi ni George dito. Pero diba, medyo naglaho biglang ngiti sa labi ng mommy ni George. Dahil sa sinabi nito talatang nadismaya to. Nilapitan naman kagad to ni George upang kahit na papano ay medyo gumaan naman ang pakiramdam niya at mabilis na hinimas ang balikat nito. At dahil rito at medyo humupa naman ang pagkadismaya nito at pagkatapos ay ngumiti ulit. Tumingin muli ito sa kanya. Okay sige, next time na lang kapag hindi ka na busy dumalaw ka ulit dito ha, sabi nito sa kanya. Mabilis naman nang ngumiti si Jocelyn at pagkatapos ay bahagyang tumango. Okay po, pangako po next time. Sasaluhan ko po kayong kumain. Sige, sagot nito at matamis na ngumiti sa kanya. Nang samahan ni George, si Jocelyn palabas at mabilis na napabuntong hininga, si Beth at nakita yun ni Lorraine.
Nahulaan na niya kagad kung anong nasa isip nito. Tahimik siyang nakaupo sa isang gilid habang nagbabalat ng ubas at pagkatapos ay naisipan niyang magtanong sa kanyang ina. Mommy, sabihin niyo nga sa akin ng totoo, nagustuhan niya bang babaeng yun? Hindi nakatiis na tanong niya rito. Medyo, pag-amin naman ito kagad sa kanya. Hindi ko alam kung matanda na ba talaga ako dahil nagustuhan ko siya kagad dahil mukha siyang tahimik at desenteng babae. Sabi nito sa kanya. Pero sa totoo lang, ito ang unang beses naming magkita. Pero pakiramdam ko ay para siyang yung kakilala ko at hindi ko alam kung dahil ba sa nahihilo ako o dahil sa ano na. Dagdag pa nito, parang may naalala ko sa kanya. Dagdag pa nito. Napabuntong hininga naman siya, tinigil ang kanyang ginagawa. Masyado lang kayo nag-iisip. Siguro nga, lalo pat ito ang unang pagkikita namin. Baka nagkakamali lang ako. Lumabas ka para tingnan siya. Sabi nito sa kanya at dahil doon ay nilingon siya naman ang bunso niyang kapatid na si Kiana. Kiana, ikaw na munang bahala kay mommy at lalabas na muna ako. Sabi niya sa kapatid. Sige ate, mabilis naman nasagot nito at pagkatapos naglakad palapit sa kanilang ina. Nang makalabas si Lorraine, kaagad niyang nakitang isang pamilyar na luxury car. Kaparehong-kapareho talaga ng kanyang kotse yun. Ang pinakaiba nga lang ay ang plate number. Siyempre tang meron lamang sasakyan na ganun, dalawa lamang sila sa buong lungsod. Kaya kagad-agad ay alam na niya kagad kung kanino yon. Matapos ihatid ni George, si Jocelyn sa kotse ay kagad na naglakad pabalik si George patungo sa bahay nila. Pagkapasok niya sa pinto ay kagad niyang nakita ang kanyang ate na nakasandal sa pinto at kalmadong nakatingin. Si Carter de la Rosa ba ang sumundo sa babaeng yon? Tanong nito kagad sa kanya. Bagaman isa yung tanong ay ang tono ng pananalita nito ay hindi pagtanong para isang pagkumpirma ng hinala nito. Paano mo nalaman? Kung hindi kaagad naman natanong niya sa kanyang kapatid. Ano pa nga ba? Sa totoo lang ay dalawa lang ang merong ganong klaseng sasakyan sa buong lungsod. Ang isa ay nasa kanya at ang isa naman ay niregalo ko sa iyo noong birthday mo. Pero itinambak mo lang sa garahe at pinuno ng alikabok. Kaya napilitan akong gamitin na muna. Sagot nito sa kanya. Agad naman siyang nagtaas ng kilay. So, anong ibig mo sabihin? Tanong niya rito. Agad din namang nagtaas ng kilay si Lorraine namang oras na yon. At pagkatapos nilapitan siya nito at pinalitan ng mga mata. Balak mo bang itago sa akin ha? Kilalang kilala kita kapatid ko kaya wala kang maililihim sa akin. Lalo pat nakita ko sa mga mata mong tunay mong nararamdaman. Sabi nito sa kanya. Tumitig naman si George dito. Kung ganon pwede bang manahimik ka na lang at isipin mo na lang na wala kang alam. Lumayo sa kanya ito at pagkatapos ay malamig siyang tinignan. Kaya pala nagpunta ka sa birthday party noon at ang pagpilit mo na kumuha ng magaling na doktor. Ang lahat pala ng yun ay para sa kanya. Natahimik naman si George sa mga oras na yon dahil tamang mga sinabi nito. Pero ngayon at bumalik ng asawa niya ay ano? Para ka namang sinaksak? Ganyan ka na lang ba talaga? Palaging nagtatago? Dagdag pa nito at dahil doon ay bigla na lamang nakaramdam ng galit si George. Malamig din niyang tiningnan ito at pilit niyang pinigilan ng galit. Ate, kung wala ka nang sasabihin, tumahimik ka na. At oo, itong gusto ko. Agad na nagtaas to ng kilay sa kanya. Ikaw nakababata kong kapatid, napakaduwag mo naman. Bakit, natatakot ka ba sa pamilyang yon? Hindi ka dapat matakot sa sino man dahil halos magkapantay lang tayo ng pamilyang yon. Kung gusto mo talagang babaeng yon, bakit hindi mo habulin? Kesa magmukmuk ka sa isang tabi. Napalunok si George at sinalubong ang mga mata ng kanyang ate. Alam mo ba na mag-asawa silang dalawa? Gusto mo ba na sirain ko ang pagsasama nilang dalawa? Kahit na gusto niya si Jocelyn, hindi siya papayag na siyang maging dahilan ng pagkasira ng pagsasama ng mga to. Nangulubot naman ang noon nito habang nakatitig sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo ba nabalitaan na naghiwalay na sila? Since malaya naman ang babae yun ay pwede mo na siyang ligawan ng kahit na sino. Sabi nito sa kanya. Agad namang nagulat si George nang marinig niyang sinabi nito at di makapaniwalang tumingin dito. Anong sinabi mo? Gulat na tanong niya rito. Ate, ulitin mo nga sinabi mo, bumuntang hininga to. Hiwalay na sila at nakipaghiwalay na siya kay Carter de la Rosa. Kaya single na ulit siya. Ligawan mo siya kung gusto mo siya. Ulit nito sa sinabi nito kanina. Nang mga oras na yun hindi siya makapaniwalang nakatingin sa kapatid niya. Hindi niya inaasahan ang mga salitang lumabas sa bibig nito. Sa totoo lang napakataas ng standard nito pagdating sa mga bagay-bagay, kaya laking gulat niya. Humakbang siya palapit dito at pagkatapos ay mabilis na niyakap ito. Ate, hindi ko akalain na magugustuhan mo si Jocelyn kahit na hindi pa man niya natatapos ang kanyang sinasabi
ay bigla na lamang siyang pinutol ng kanyang ate. Ano naman, ano kung may asawa na siya o kung nakuna na siya? Marahan tong ngumiti. Wala akong pakialam dahil kung siyang gusto ng kapatid ko at mahal na talaga to ay may magagawa pa ba ako? Isa pa'y okay lang sa akin yun lalo pat hindi naman ako makalumang tao. Wala akong pakialam kung sino man ang isang pamo sa pamilyang ito o kahit anong estado meron siya. Basta mahal mo siya, tatanggapin ko siya. Sabi nito nang marinig ni George yun ay halos mamasamas ang kanyang mga mata. Sa totoo lang ay isa sa pinakamasikip na nangyari sa buhay niya ay nang mamatay ang kanyang ama at masasabi niya na napakaswerte niya dahil may isa siyang kapatid na sobrang bait sa kanya at pinoprotektahan siya sa lahat ng bagay. Sa katunayan noong magpulis siya ay napakaraming taong hindi sumang-ayon sa gusto niya ngunit ang kapatid niya pinagtanggol siya nito sa lahat ng tao at sa halip na siya sanang mamahala sa mga negosyo ng kanilang pamilya ay sinalo nitong lahat ng responsibilidad niya kahit na isa siyang babae. Magkahawak sila ng kamay ng ate niya na pumasok sa loob ng bahay. Nang makita sila ng kaniyang ina ay kagad tumayo mula sa kinaupuan at pagkatapos unti-unting gumuhit ang isang ngiti sa mga labi. Kahit na papano ay alam ni George na malungkot pa rin ito dahil hindi doon kumain si Jocelyn. Bumitaw sa kanyang kamay ang kanyang ate at mabilis na lumapit sa kanilang ina at humawak sa braso nito. Mommy, alam kong excited ka na magkaroon ng manugang. Pero syempre hindi naman niyo po pwedeng madaliin lalo na't ang inyong anak na nag-iisang lalaki ay hindi pa marunong manligaw. Sabi niya rito. Agad naman tumingin ang mommy nila sa kanilang dalawa. Anong hindi magmadali? Nakikita niyo ba kung gaano na ako katanda ngayon? Naku, hindi natin alam kung hanggang kailan na lang ako sa mundo. Kaya sa tingin ko'y kailangan niyo nang magmadali. Sabi nito sa kanila. Nang marinig naman ni George ang sinabi ng kanyang ina, lumapit din siya kagad dito. Mami, wag niyo nang sabihin yan. Ano ba naman kayo? Saway niya rito kaagad. Tumitig naman to sa kanya. Anak, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Gusto mo bang babaeng yun? Tanong nito sa kanya. Mabilis naman na sumagot si George dito. Magkaibigan lang po kami, Mommy, sagot niya. Hindi tinanong ni Mommy ang tungkol sa relasyon niyo. Ang tanong niya, kung gusto mo raw ba ang babaeng yun? Sabi naman kaagad ni Lorraine, ilang sandali pang ituluyan ng hinila ng ate niya ang kanyang ina. Patungo sa kusina at sinundan niya rin ang mga to. Pinagila pa nito ng upuan ito at pagkatapos ay sinando ka ng sinigang na hipon. Mukhang masarap tong hipon, Mommy. Kumain kayo, sabi nito. Hay nako, pareho kayo ng kapatid mo si George na hanggang ngayon hindi ka pa rin nagkaka-boyfriend, sabi nito. Makakapaghintay yan, Mommy. Basta huwag lang kayo magmadali, sagot nito. O siya, kumain na lang muna tayo. Dagdag pa nito at naupo na rin sa hapag si George. Kapapasok lamang ni Jocelyn sa pinto nang bigla na lamang siyang hinila ni Carter at hinalikan siya sa kanyang labi. Wala siyang nagawa kundi magparaya na lamang ng mga oras na yon at inayaan niyang halikan siya nito. Ilang sandali pang ibinitawan na rin naman siya nito pagkatapos. Isang ngiting gumuhit sa kanyang mga labi pagkatapos. Ikaw ha, sabi niya rito at pagkatapos sumandal sa dibdib nito habang nakasandal din sa may pinto. Ha? Anong sinasabi mo? Wala naman akong ginagawa ha, sabi nito sa kanya at nagkunwari nga na tila walang ginawa. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na mauna ka na umuwi at hintayin mo na lang ako sa bahay pero anong ginawa mo? Talagang sinundan mo pa ako at takot na takot ka talaga na baka hindi na ako bumalik, sabi niya rito na may panunukso. Agad namang ngumiti rin sa kanya si Carter at tumango. Aba mahirap na, sabi nito at pagkatapos ay pinisil nitong pisngi niya. Napakaganda kaya ng girlfriend ko, kung gawin ko kayang ibang lalaki, di iyak ako, dagdag pa nitong sabi sa kanya. Sus, napaka-OA mo naman, natatawang sabi niya rito. Anyway, mula ngayon hindi ka na pwedeng sumama sa ibang lalaki kapag mag-isa mo, kahit nakilala mo pa yan o kaibigan mo. Seryosang sabi ni Carter sa kanya bigla. Agad namang inunat ni Jocelyn ang kanyang kamay at pagkatapos ipinisilang matangos nitong ilong. Carter, ang OA mo ha, pero kahit na ganun masaya ako dahil pakaramdam ko, mahal na mahal mo talaga ako. Kaya lang kailangan pa rin na may tiwala ka sa akin kahit na papano. Sabi niya rito. Isa pa tulad ni George, magkaibigan na kaming dalawa at nagmamalasakit at nag-aalala lang ako sa kanya. Dahil nga kaibigan ko siya, lalo na ngayon at napagdesisyonan ko nang makipagbalikan sa'yo. Dagdag pa niya sabi dito. Hindi naman siya, wala akong tiwala sa'yo Jocelyn, pero kasi sa kanya ako walang tiwala. Mabilis naman ang sagot nito sa kanya. Hindi na lamang makasagot si Jocelyn ng mga oras na yon. Ilang sandali pang ituluyan na nakahanda ng pagkain sa mesa mga kasambahay, kaya magkasama na silang nagpunta sa kusina. Nang makarating sila sa kusina kagad niyang nakitang napakaraming pagkain nakahanda sa mesa. Punong-puno ito ng masasarap na ulam at langhap na langhap niya ang
Napakabangong amoy nito. Nang maamoy niyang mga to ay kagad na nakaramdam ng gutom si Jocelyn. Mabuti na lamang at hindi niya nabanggit dito na gustong-gusto siyang pakainin ng mommy ni George sa bahay nila dahil baka mamay bigla na naman tumagalit sa kanya. Habang kumakain sila bigla na lamang tumunog ang cellphone ni Carter. Nakita niya sinulyapan nito ang tumatawag at pagkatapos ay mabilis nitong pinatay ang tawag nang muli na naman itong tumunog. Agad naman nagsalubong ang kilay ni Jocelyn ng mga oras na yon at pagkatapos ay puno ng pagtatakang tumingin sa kanya. Bakit hindi mo sagutin? Tanong niya rito at napatigil sa kanyang pagkain. Napalunok naman kagad si Carter at pagkatapos ay sumagot. Hindi naman ito importante. Mamaya ko na lang ito sasagutin. Pagkatapos natin kumain, sagot nito sa kanya. Ganun ba? Mabilis na sagot naman niya at pinagpatuloy na lamang ang pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay kagad nang umalis si Jocelyn sa kusina at naiwan doon si Carter. Nang muli na namang tumunog ang kanyang cellphone, nakasimangot siyang dinampot yun at sinagot. Ang isang tauhan niyang tumatawag sa kanya ng mga oras na yon. Hindi nagtagal ay kagad niyang narinig ang boses ng kanyang tauhan sa kabilang linya. Sir, tumawag po sa akin na nagbabantay kay Miss Roxanne sa ibang bansa at ang sabi ay comatose daw ito at mukha daw wala na itong pag-asang magising pa. Ano daw ang sabi ng doktor? Kaagad na tanong niya rito. Ang sabi niya sa akin, sinabi daw ng doktor na kung hindi magigising ito sa susunod na 2 pang araw, ay baka tuluyan na nga daw pong wala ng pag-asang magising pa siya. At ibinilin daw ng doktor na kailangang maghanap ng mga taong malalapit dito upang kausapin ito at baka sakali daw po na magkaroon pa ng pag-asang muli siyang magising. Pagkababa ng tawag ni Carter ay napatayo siya at lumabas patungo sa balkonahe at pagkatapos napasandal sa railing. Sobrang bigat ng puso niya at halos hindi na siya makahinga pa. Matapos mag-isip ng mabuti, mabilis nang tinawagan si Kent. Bilan mo ako ng plane ticket bukas, sabi niya rito. Pero sir, hindi pa magaling ang sugat niyo. At kailangan niya na munang makapagpahinga. Mabilis na sagot ni Kent sa kanya. Okay lang ako, basta sundin mo na lang ang inuutos ko. Ilan sandali pa'y dinukot ni Carter ang kanyang lighter sa kanyang bulsa. Kasama na rin ang kaha ng sigarilyo niya at pagkatapos ay nagsindi ng sigarilyo. Mabilis siyang humithit at napabuga ng usok nang bigla na lamang niyang napansin ang pagbalot ng isang pares ng kamay sa kanyang bewang mula sa kanyang likuran. Ano bang ginagawa mo rito at bakit ka nandito? Mabilis nang binitawan ng hawak niyang sigarilyo at mabilis na tinakpan ang pagkatapos ay sumagot. Maganda kasi ang panahon at gusto ko lang sumagap ng sariwang hangin. Mabilis naman nasagot niya. Ganun ba? Sabi ni Jocelyn at pagkatapos ay binitawan si Carter at umayos ng tayo at nilapitan si Carter at dahan-dahang inamoy. Nang masiguro niyang tamang naaamoy niya ay mabilis siyang namewang sa harap nito. Salubong din ang kilay niya ng mga oras na yon. Napanguso siya at napasimangot. Hindi ka pa nga gumagaling pero naninigarilyo ka na kaagad. Bakit hindi mo alagaan ang sarili mo? Agad namang gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Carter. Napakahigpit naman pala, napakamot sa ulo nitong sagot habang nakangiti pa rin. Bakit? Ayaw mo ba ng pinagsasabihan kita? O di sige, bahala ka na sa buhay mo. Buhay mo naman yan eh. Sabi niya rito at pagkatapos ay mabilis na tumalikod at nagkunwaring galit siya. Pagkahakbang niya na isa ay mabilis na hinawakan ni Carter ang kanyang braso at hinila siya nito. Kasabay nito binaba nitong ulo nito at bahagyang hinagod ang balbas nito sa ulo ni Jocelyn. At may ngiti sa mga labing nagsalita. Ano ka ba? Wala naman akong sinabi eh. Isa pa sino naman sanang magagalit sa akin kung hindi ikaw, hindi ba? Alangan naman yung kasambahin natin ang manermon sa akin. Sabi nito sa kanya kaagad. Yun naman pala eh, mabilis na sabi ni Jocelyn dito at pagkatapos ay muli na namang hinagod ni Carter ang ulo ni Jocelyn gamit ang balbas nito at agad siyang napatawa. Dahil sa kanyang pagkakiliti at nagmamadaling umiwas dito. Dahil nga ilang araw siyang nanatili sa ospital, hindi niya naharap ang makapag-ahit. Kaya ang kanyang mga balbas ay medyo tumutubo na. Tama na, nakikiliti ako, nagmamakaawang sambit ni Jocelyn. Habang nakatawa pa rin. Matapos lamang ilang segundo, kagad din naman siyang binitawan ni Carter. Ilang sandali pang mabilis na hinawakan ni Jocelyn ang kamay nito. Magandang tanawin dito pero medyo malakas ang hangin at kalalabas mo lang ng ospital. Pumasok na muna tayo sa loob, lalong-lalo ka na't magpahinga ka na muna. Agad namang tumango sa kanya si Carter. Mas mabuti pa nga siguro, agad niyang iginiya to papasok sa silid nito at pinahiga kaagad sa kama. Ilang sandali pang mabilis na nang kinumutan to. Bigla na lamang uminit ang mukha ni Jocelyn na may maalanan na lamang siyang bigla. Hindi pa maayos ang lagay ng katawan mo, Carter. Kailangan mo munang magpagaling at hindi pa angkop yan para sa...
Halos hindi naman kayang ituloy ni Jocelyn ang kanyang sasabihin ng mga oras na yon dahil sa sobrang hiya niya. Pagkarinig naman ni Carter ng mga sinabi ni Jocelyn sa kanya at nang makita niya itsura nito ng mga oras na yon ay kaganyang nagets ang ibig nitong sabihin sa kanya. Gayunpaman sa halip na sagutin niya ito ng maayos ay mas lalo lamang niya itong tinukso palalo. Anong ibig mo sabihin? Tanong niya rito. Ngunit may ngiti na sa kanyang mga labi. Hindi angkop para sa mag-exercise. Hiyang-hiyang sagot nito sa kanya. Pagkatapos sabihin ni Jocelyn ang mga salitang yon, ay tila ba halos gusto na lamang niyang lumubog sa lupa dahil sa labi ng kahihiyan. Agad naman siyang inabot bigla ni Carter at niyakap pagkatapos narinig niyang sexy nitong tinig. Ang sabi mo, kailangan ko magpahinga. Pero ito palang gusto mo ha, sabi nito sa kanya. Mukhang hindi ka na yata makapaghintay, mahal ko. Bulong nito sa kanya. Pagkarinig niya ng huling sinabi nito, ay mas lalo pang namulang mukha ni Jocelyn. Agad naman niyang inunat ang kanyang braso at marahang tinulak to. Pagkatapos sinarap niya ito. Baliw, sino kayang hindi makapaghintay sa ating dalawa? Sabi niya rito tinitigan ng namumungay nitong mga mata. Sino bang nagsabing bagay na yon? Ako ba? Bulong nito sa kanya. Ako pero... Natigil siya sa pagsasalita at halos hindi na niya alam kung ano pang idudugtong niya sa mga salitang yon. Wala na siyang alam pa, sa huli wala na lamang siyang nagawa kundi ang ibaon ang kanyang sarili sa mga bisig ni Carter sa sobrang pagkapahiya. Ilang sandali pang ay narinig niyang pagtawa ni Carter mula sa itaas ng ulo niya. Sa sumunod na sandali ay niyakap siya nito ng mahigpit. Matulog na muna tayo. Ilang sandali pa ay sabay nilang pinikit ang kanilang mga mata habang magkayakap sa bawat isa at payapang nakatulog ng may ngiti sa kanilang mga labi.